Inalagan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na 1 taon nang galit ang mga tao kaugnay ng pag-aresto sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Castro, ang kasong kinahaharap ng dating Pangulo ay bahagi ng paghahanap ng hustisya para sa mga biktima ng madugong kampanya kontra drug ng administrasyon ni Duterte. Ulitin natin, sana tinanong niyo siya. Gaano karaming tao ang galit? Dahil itong pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague ay ito ang unang hudyat para mabigyan ng hustisya hindi lamang po ang mga biktima ng EJK, pati na rin po ang dating Pangulong Duterte. Wala po tayong masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes against humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Pero sa parte po ng mga tao na nagsusulong ng human rights at lumalaban sa mga karumal-dumal na bunga ng EJK at war on drugs ni dating Pangulong Duterte, hindi naman sila galit at sila'y nagpupunyagi. Sa ngayon po, masasabi natin, ang ginawa po ng gobyerno, hindi lamang po ito para isalba ang sinuman. Ito rin po ay para sa mga Pilipino na siyang nag-file ng complaint. Sila mismo ang pumili na magsampa ng kaso sa ICC dahil sa naramdaman nilang walang hustisya sila natanggap noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Matatandang iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi umano huhupa ang galit ng maraming Pilipino hanggat hindi na ibabalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nahaharap sa kaso ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ayon sa Vice Presidente, 1 taon na umanong nananatili ang galit ng ilang mamamayan matapos arestuhin at dalhin sa ICC ang dating Pangulo noong March 11 ng nakaraang taon. Sinabi ni Duterte na hindi umano katanggap-tanggap na ipadala ng isang pamahalaan ang sarili nitong mamamayan sa isang dayuhang jurisdiksyon upang litisin sa kasong crimes against humanity na anyay walang sapat na batayan at maayos na mga testigo. Hindi lang mga Dabawenyos, mga Pilipino galit sa nangyari pagkinap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained, tried for crimes against humanity na walang basehan at walang maayos na witnesses. So, galit ang mga tao. 1 taon na sila galit at hindi pa yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo. Umandar na naman ang hallucination nitong si VP Sara at sinasabi niya 1 taon ng galit ang mga Pilipino sa pagkidnap daw at pagkakakulong ng kanyang ama. Asan ang galit? Magtawag ka, hinahamon kita ngayon na VP Sara. Magtawag ka ngayon ng rally dyan sa EDSA. Tawagin mo ang lahat ng mga galit na Pilipino. Tingnan natin kung merong pangkakampi sa'yo. Sige na, magtawag ka ngayon para malaman natin na ang sinasabi mong yan ay isang katang-isip lamang sa'yo. Hallucination sa'yo yan. Galit ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino ngayon ay abala sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kaya hindi nila iniintindi yung pagkakakulong ng tatay mo. Hindi naman siya inosente. Di ba? Magtawag ka ngayon ng rally, hinahamon kita. Samantala, humiling na ang kampo ng self-confessed bagman Ramel Madriaga na mailipat sa NBI custody. Ito ay matapos ang mga pagbabanta umano sa buhay niya.
Binanggit ni Madriaga ang nangyaring pagtulak umano ng isang detainee at ang pagtatangka nito na may bubunutin mula sa kanyang likuran. Isinalaysay ni self-confessed bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa mga ahente ng National Bureau of Investigation ang nangyaring pagtatangka sa kanyang buhay sa loob ng Metro Manila District Jail Annex 2. Kwento ni Madriaga, alas 5 ng hapon noong March 3, palabas na sana siya ng koridor ng Annex 2. Napansin niya ang isang detainee na pasalubong sa direksyon niya. Nang bubuksan niya ang gate sa second floor ng dormitoryo, itinulak siya ng detainee habang tinutusok ang daliri sa tagiliran ni Madriaga. Sumigaw na siya ng tulong sa mga gwardya nang mapansin niya na may bubunutin sa likuran ang detainee. Hindi kilala ni Madriaga ang detainee at ayon sa kanya, puno ng CCTV ang lugar kaya't iniimbestigahan na ito ng NBI. Itinuro ni Madriaga ang umatake sa kanya sa 10 larawan ng mga detainee na ipinakita sa kanya. Dagdag pa ni Madriaga, simula nung naglabas siya ng salaysay noong November, may nagsasabi sa kanya sa loob ng piitan na delikado na ang kanyang buhay. May impormasyon din siyang natanggap na may kinalaman umano si dating Congressman Arnie Teves sa mga pagtatangka sa kanyang buhay. Sinasabi ng ilang detainee at gwardya na delikado na ang kanyang buhay at may patong na sa ulo niya. Hindi na rin siya mapakali mula nung isiniwalat niya ang kanyang nalalaman laban sa Vice Presidente. Kaya hiniling na niya na mailipat na siya sa NBI custody. Samantala, may hawak na patunay ang kampo ni Madriaga na magpapakita ng connection umano ni Madriaga sa kampo ni Vice President Sara Duterte. May mga litrato at video pa ang inilabas ng kampo ni Madriaga na magpapatunay ng connection niya sa kampo ni VP Sara Duterte. May video call din umano na magpapatibay sa salaysay ni Madriaga. Well, doon mo makikita na magkakakilala sila. Hindi ka makakapasok sa ganong video call na 4 lang kayo. And then, sasabihin ni Atty. Roque, hindi niya kilala si Ramil. Sasabihin ni VP Sara, hindi ko kilala yan. Makikita mo bilang convener ng EC Pilipinas, kasama siya sa mga meeting na yan. Diyan, hindi mo may tatanggihan na supporter ko lang yan. Imagine, video call yan. Andiyan yung mga personalidad na katulad ni Atty. Roque, ni Senator Jingo, isasama mo lang ng ordinaryong tao. So, magpapatunay yan, magkakakilala sila despite the denial ni VP Sara. Handa si Madriaga na humarap sa impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Did I get that right, sir? There was an apparent threat against your client, si Ramil Madriaga, doon sa Camp Bago Diwa. Can you run us through what really happened and what you know? Ang base to dun sa salaysay na binigay niya sa NBI is that ang kanyang free time para maglakad-lakad, lumabas doon sa jail is 5 to 6 p.m. Mhm. So by that time, dapat wala nang ibang mga PDLs na naglalakad doon sa area. Arrangement na doon sa warden na yung general population merong time na nasa labas sila, si Ramil naman nasa loob ng selda. Pagkatapos nung marami, saka naman siya papasok, maglalabas. Yun yung free time niya na mag-ikot-ikot. That was 5 to 6 yung allotted sa kanya. Magkaiba sila, Paglabas kumbaga, niya para may iwasan, kumbaga, parang gano'n. Yes, ganun po yung naging policy na pag may mga offline galugad doon, no, hindi sumasama sa general population si Ramil for safety rin. No? So itong nangyari noong March 3, 5 o'clock, around 5 o'clock, nung palabas na siya doon sa second gate, yung control gate, may nagtatagong lalaki daw doon sa gilid at paglabas niya, bigla raw binuksan ng lalaki yung gate at kinumpronta siya. And then, alam mo yung action na parang tinutusok-tusok siya sa tagiliran ng daliri. And then, alam mo yung parang naghahamon ng away. Tapos, and then nung tinutusok sa tagiliran, and then nung parang may dudukutin sa likod yung lalaki, bigla na raw tinulak na malakas ni Ramil doon sa grills. Sa gilid nung binabanggit siyang tinulak niyang papalayo at nagsisigaw siya ng tulong sa guard and then nagresponde yung mga jail guard. Ang base dun sa report ng kasama ko sa akin na nag-visit kagabi, yung detainee na yun supposed to be nasa loob ng selda. So nung tinanong ko bakit nasa labas yan, ang base sa investigasyon is that nag-disguise daw itong lalaki ng naka-basketball uniform. Kasi ang mga PDL na yan, naka-yellow yan, kagaya na nasa screen. Basketball uniform na to, at nung pinapasok na yung general population, hindi daw po ito pumasok sa selda, nagabang doon sa isang sulok na malapit doon sa selda ng Delta 5 and 6. At nung kompronte niya si Ramil, tinutulak-tulak niya, sinusundot niya sa gilid ng daliri niya,
papunta doon sa isang sulok. Doon na sila nagkaroon ng minor confrontation nung maramdaman ni Ramil na parang bubunutin, may bubunot sa likod. Bigla niyang tinulak at nagsisigaw siya. Then nag-respond yung mga jail guard at pati yung warden. At nagtatakbo daw yung detainee sa selda niya. And then, of course, nagpalit na ng kanyang PDL shirt. Pero, na-identify siya ni Ramil doon sa mga photos na pinakita ng BJMP kung sino yung tao na apparently nakalusot doon sa security at inabangan siya doon sa gate na yon. So, sino po yun? Isa pong PDL na 2 weeks pa lang from Pasay. And upon investigation, pamilya daw po ng mga militar, sundalo, yung pamilya nito. And because of what happened, nag-decide yung BJMP na yung kasamahan ng detainee na yon, buong nasa selda, inilipat na sila sa ibang floor. Mahirapan na silang pumasok doon sa second floor ng Delta 5 and 6, kung saan nakadetain si Ramil Madriaga sa yung mga co-accused niya. And dinagdagan na rin ng additional control gates. As in, bago tayo makapasok doon sa selda ni Ramil, 2 control gates ang dadaanan natin ngayon. Unlike dati, isa lang yata. So, mas nagigpit po ngayon doon sa BJMP Annex 2 po. Ano yung kaso yung assailant? Ano po yung kaso? Hindi ko po alam yung details pero galing daw ng Pasay. Tapos tinransfer doon sa Annex 2. So 2 weeks pa lang daw doon at hindi niya talaga kilala. So malaking lalaki daw Kaya nga si Ramil, hindi naman kalaki ang tao niya, nasa 5'3", 5'4" lang yan So because of that, sumulat agad kami sa NBI nung umaga ng March 4. And then March 4 ng gabi, mga around 9:30 hanggang alas 12 ng gabi, nagkaroon ng investigation, nag-view ng CCTV. Talagang nangyari yung konfrontasyon na yon between that detainee saka ni Ramil Madriaga. Nakunan May po ng sinabi CCTV. ba yung detainee? May Hindi sinabi ba daw, kay Ramil habang ginaganon? wala ho sa pinarating sa akin report yung kasama ko kung inimbestigahan yun. Ang ginawa na lang, inilipat yung kasama ng detainee na yun at buong selda sa ibang floor na ho. At doble sigurado ang tabo ang pinapatupad doon kay Ramil, mas maigpit po ngayon yung ginagawang pagbabantay sa kanya ron. Pero Tony, may na-recover ho ba doon sa isang PDL? Kasi sabi nyo nga ninyo, parang wala na ho bunutin. kasi sabi ko nga, nung nagsisigaw si Ramil ng tulong sa guard, biglang tumakbo yung PDL sa loob ng selda niya. Hindi na natin alam kung meron siyang itinagong gamit. Pero ang malinaw doon is nag-disguise ito ng pang-basketball uniform kaya hindi siya pumasok doon sa selda during the time na dapat na doon sila sa loob ng selda. So nakapagtataka, bakit siya nandoon at inaabangan niya si Ramil? Ang kwento ni Ramil is, alam mo yung parang binubuyok ang away, tapos nung merong may dudukutin na, pumalag na si Ramil at tinulak niya at nagsisigaw na siya humingi ng tulong. Yun po yung nangyari kahapon doon. Wala silang exchange of words? Kasi normally, pag may lalapit, hoy, ganun-ganun. Wala daw ho. Wala daw ho. Mabilis lang yung pangyayari. And then when I asked the NBI na nag-interview kagabi, nakuna ng CCTV, ang naka-view is yung NBI. Although hindi ganun kalinaw, pero sabi nila, nagpang-abot, nagkaroon talaga, nagkadikitan yung mga katawan at nagkaroon ng konting komosyon. At kaya nga ho doon, ang ginawa ng NBI, doble security na po yung ginagawa ngayon doon sa pagbabantay sa kanya ho. Pero po dun sa konfrontasyon, wala pong nababanggit sa inyo si Mr. Madriaga na kahit anong binanggit ng taong yon na and we're looking for anything that would give us any indication as to what Kung bakit? what it was all about. May kinalaman ba sa mga filings ni Mr. Madriaga? Wala akong salita. Nagulat na lang si Ramil na nung habang sinusundot-sundot siya sa tagiliran ng daliri nung tao, tinutulak siya papasok doon sa isang sulok nung second floor. At doon na nga pumalag si Ramil nung makita niya parang may bubunutin lang daw sa likod. And then hinawi niya at tinulak niya papalayo at humingi na siya ng tulong sa mga jail guard. So ang nakapagtataka nun, bakit siya nandoon, di ba? Bakit niya inaabangan yung tao at naka-disguise pa siya ng basketball uniform? When in fact, dapat naka-yellow PDL shirt yan, kagaya po ng suot ni Ramil. Every time na dadalaw kami dyan, lahat ng PDL dyan, naka-yellow yan. Ito ho, nagpanggap na basketball player. Kasi naglalaro din ng mga basketball yung mga PDLs dyan. Minsan, kalaban nila yung mga jail guards. Yun ho, nag-disguise daw. At talagang inabangan si Ramil dun sa harap ng selda niya paglabas.
But you would suppose, sir, that well, it is a high security detention center, and you'd suppose that people are heavily regulated there in their entry and exit sa mga selda nila. Do you have any suspicion as to whether or not this had any markings of an inside job or any cooperation from detention officers? Hindi ulo kami pwede magkuklod ng ganyan. Ang alam lang namin is that itong mga nakaraang buwan na mula nung i-execute yung affidavit niya nung November 29, may mga nagsasabi na sa kanyang mag-iingat siya dahil meron na siyang patong, merong reward kung sino makakapatay sa kanya. So from the time na lumabas yung affidavit na yun, nag-iingat talaga siya. Hindi ho siya nag-join sa general population. Ito lang talaga nagkataon na nung lumabas siya doon sa selda niya para mag-ikot-ikot dahil free time niya, ang alam niya siya lang, bakit may nakaabang doon na hindi dapat nakalabas yung taong yun. So merong intention talaga na nag-disguise, nagtago isang sulok ng second floor, inabangan si Ramil and parang pinoprovoke na magkaroon ng away. Or kung may bubunutin pa, buti na lang mabilis din yung responde ng BJMP at napigilan po yung kung ano man mangyayari. Naimbestigahan ito ng NBI kagabi po, hanggang alas 12 ng gabi sila ron. Wala ba kayong balak na mag-request ng detention facility na nag-iisa lang siya? Ang change po kasi ng detention facility, ang commitment order po niyan in-issue ng court. So any movement po ng PDLs, kailangan po ma-approve ng court yan kung ita-transfer sa NBI, sa Krame or sa Gunaldo. Kailangan ho may permission po ng RTC na nag-issue ng commitment order. Pero may balak kayong mag-petition ng ganun? Pag-usapan ho namin na mag-file ng appropriate motion sa court citing this incident. Nagbigay na rin po ng salaysay si Madriaga sa NBI. Dinidetalye niya kung ano talaga yung nangyari, and we will use that in filing the appropriate motion po sa court na matransfer siya ng detention. Kasi marami na hong rumor na may patong siya kung sino makakapatay sa kanya, may nagbabanggit na 5 million, may nagbabanggit na 500,000. So, we take it seriously yung mga threat na yun sa kanya. Kasi alam mo naman dyan, may mga PDLs dyan na sa halagang 500,000 pwedeng gumawa ng crime yan, lalo na kung alam naman nilang masisintensyahan sila, di ba? Might as well do another criminal act. Andiyan ka naman na sa loob. So, nag-iingat nga. Mas maingat ko ngayon. Ang info pinarating sa akin ng kasamaan ko, 2 na ata yung control gates bago ka makapasok sa selda ni Ramil. So, ang ni-request namin doon sa NBI or sa management ng BJMP, wag nang dagdagan ng new PDLs doon sa selda ng Delta 5 and 6 po. Kayo, sir, yung papayag yung petition, kung sakali man, saan nyo gusto ipalipat? I know it has to be approved by the court, pero saan nyo gustong ipalipat si Madrigal kung sakali? Well, we can request po sa motion namin. Pwede, nangyari naman na po ito dati, nung last year pa, nung panahon nung mga Bilibid 19, pwede yung mag-request ng detention sa NBI facility doon po sa Building 14. Pwede rin po sa Campo Aguinaldo. Pwede rin po sa iba pang facility na of course secured yung tao at a-attend sa hearing. So, yun lang po. Pero sa Krami po medyo apprehensive si Ramil dahil nga meron daw siyang sad experience doon nung time na nahuli sila nung panahon ng kidnapping noong 2023. At kaya nga ang i-request siguro namin other facilities except Camp Krami po. Yun ang aming hilingi sa korte, and we will file the motion siguro as soon as possible po. Sa ngayon, habang nandun pa siya sa BJMP, doble dagdag security po yung control gates ang pinapatupad ngayon. Kumusta yung mga legal procedures na involving your client? Ano na po yung latest ngayon? Kailan siya ng mga libel daw, kung ano. Nagsampa kapon si Ano VP po? Sara Duterte ng perjury. Yung affidavit na yon na November 29, 2025, ang una hong atake sa amin dyan is that nag-file si Colonel La Chica ng cyber libel against Ramil Madriaga and me. Pinalalabas nila doon na cyber libel yon dahil sabi nga namin paano magiging cyber libel yon? Hindi naman nagpo-post sa internet yung isang detainee. Pero still, kinasuhan nila kami and even yung lawyer ng cyber libel doon pa dinala sa Davao. Di ba? Tapos number 2, itong perjury. Ito number perjury, ano na ho ito expected na to sa mga public official na
pag meron hong demanda, may kaso, ang tendency ng mga government official natin, kakasuhan kita ng perjury, di ba? Laging ano yan, yung kanilang defense mechanism na sinungaling yan. In fact, kinasuhan ko ng perjury yan. Nang akala ata nila ma-intimidate nila yung tao dahil may kasong perjury, di ba? So, pag na-receive namin yung complaint, then sasagutin ho namin yan. And ang sabi naman ni Ramil, kung ano yung laman ng salaysay niya, doon sa affidavit niya, hindi magbabago yun. Baka ma-expound pa yon dahil dito sa pagsasampa ng kasong perjury na to. Si Madriaga, sir, I know, gumugulong pa lamang. Simula pa lang gumulong itong impeachment complaint sa Kongreso. Kahapon lamang nag-vote sila doon sa sufficiency in substance dun sa dalawang complaint. But is Madriaga also going to be summoned, from what you understand? Will he be summoned by the Justice Committee in Congress? Wala akong nakikipag-unayan sa amin dyan kung iso-summon or what. Ang sabi lang namin, syempre, pag ikaw nag-affidavit ka at yung affidavit mo ginamit sa impeachment, naturally, there will come a time na ipapatawag ka niyan. Sabi naman niya, kahit saan ipatawag, sa ombudsman or sa Congress, sa Senado, handa naman daw siyang humarap at para panindigan yung salaysay niya. Despite the filing of this perjury, cyber libel, hindi niya daw iuurong yan kasi yun yung totoo So, alam mo, para maging liable sa perjury, kailangan patunayan ng VP Sara na talagang false yung statement, malicious at hindi totoo. So, ang burden of proof niyan, na kay VP Sara para sabihin hindi totoo. And we have photos, we have videos, we have testimonial evidence na magpapatunay na magkakilala sila. And yung press statement ni VP Sara, nabasa ko na inaamin niya na ang kakilala ni Ramil is si Atty. Kilala. So, alam mo yun, nagdudugtong na at least inamin na magkakilala sila ni Atty. Kilala, I think ng Office of the Ombudsman ni Ryan Kilala, na sinasabi nga ni Ramil na doon din siya nagdala ng pera sa Timog. So, at least, inamin na rin dati, nagkaroon din ng pronouncement ang SILG na at one time dumalaw si VP Sara sa Annex 2, although may qualifying doon na isang congressman, former congressman daw yung dinalaw. So, nadala na namin doon sa issue na dumadalo siya sa BJMP Annex 2. Anong purpose niya ron? As BP or as supporter or what? And uminamin na rin niya na ang kakilala doon ni Madriaga, si Atty. Kilala. So, malapit na and marami pa rin kami mga ebidensyang hawak na magpapatunay na hindi may tatanggi ni VP Sara na magkakilala sila at nagtrabaho talaga sa kanya yung tao as confidante, aid, or alalay, whatever you call it, di ba? Although ang bagsag na ng mga tao, bagman dahil siya nagdi-deliver ng pera. Pero sir, what is the nature of these pieces of evidence that you're talking about? Kasi I understand then that you are counting on 2 or 3 cell phone units that apparently are not even with you right now. They're with another court, if I got that correctly. Am I correct? Your evidence is in cell phone units that are currently under the custody of another court for another case. No, tatlong mobile po yung kinumpiska ng PNP Anti-Kidnapping Group. Nasa custody po siya ng PNP. Hindi pa po siya na forensic examination. At gustong-gusto namin mabuksan yung mga phone na yon, especially yung iPhone 10, na naglalaman ng mga text messages ni Ramil at ni VP Sara, mga phone calls ni Ramil, at iba pang personalidad sa pamilya Duterte. Marami yung picture doon. And bukod doon sa mga photos na yon, no, meron din kaming testimonial na mismong si Madriaga, dinadala niya yung mga farmers ng Maribeles. Maribeles Bataan, dinadala niya yan doon sa unit, sa building, sa condo building kung saan nakatira sa VP Sara. Hindi mo madadala yung mga farmers sa isang location kung hindi mo ka-text si VP Sara kung nasaan ka location tomorrow ng ganitong oras. So, yung mismo mga farmers na ito magpapatunay na nakikita nila nag-uusap yung dalawa. Hindi nga lang sila hinarap, di ba? So, paano mo papasinungalingan na hindi kita kilala? Alam ko kung nasaan ka mamaya, kung nasaan ka bukas, dadaling ko itong mga farmers. And pag nakuha namin yung phone na yon, mas lalong titibay itong sinasabi namin. Although, few hours ago, naka-receive na ako ng mga screenshot ng mga text messages na magpapatunay na mayroong communication, connection si Madriaga at si Colonel Dennis Nolasco na binanggit dun sa affidavit. So, hawak ko ng mga screenshot na yan. In due time, ilalabas namin yan na magpapatunay ng relationship ni Ramil yan sa grupo ni Nolasco
nila La Chica. Pero siyempre, antayin namin yung complaint ng perjury. Ito na yung opportune time para isabit namin lahat ng mga text messages. Para pa sinungalingan yung sinasabi ng mga nakapaligid kay BP Sara na hindi namin kilala yan, di ba? So hawak na namin yung mga text messages na yon sa ngayon. Attorney, kumusta yung mga yung mga kamag-anak ng client nyo? Wala ba nang sa kanila? Tumigil na po sa pag-aaral yung isang anak niyang naglolo dahil nga dito sa issue na to. Umuwi na sa province. Kahit ako po walang direktang komunikasyon doon sa pamilya, pero I plan to visit them pagbalik ko po, makausap ko yung asawa sa kayong 3 anak. Full support naman po yung mga anak sa ginagawa ng tatay nila. Although may mga parating na yung iba't ibang grupo kung saan siya kasama dati na ang huling usapan ni Ramil doon sa isang kasama niya sa isang organisasyon is to quote yung words, yung salita ni Ramil may 500 million dito to 1 billion, name your price. You don't need to recant, basta wag ka lang magtestigo. Some words to that effect. Ganun yung parating sa kanya. Ganong amount. Basta name your price, bahala ka. Sabi, hindi mo na kailangan mag-recant, basta wag ka lang tumistigo. Sabi niya, Tony, tutuloy ko na yan. Hindi siya yung pera na yan, tutuloy natin yan. Kanino po sinabi yun? Kanino sinabi yun? Mismong si Ramil nakigamit ng phone doon sa BGMP kasi meron namang phone doon na pwedeng gamitin ng mga lawyers, ng mga detainee pagtatawag sa lawyers o sa kamag-anak. Pero isang tinawagan na number na binigay ng misis niya, and it turned out yung number na yun, mga kasamahan niya. If I'm not mistaken, kasi wala akong notes I think kung hindi niya naging kasamahan to kung hindi niya naging classmate to sa College of Law, baka doon sa ISIP na nakausap niya na may pondo sila. Between 500 million to 1 B, name your price. So, kinontak yung misis niya. Yes, may group chat kasi itong mga kaibigan ni Ramil dito sa iba't ibang asosasyon at gusto nilang malaman yung lagay. Tapos nag-iwan ng number yung isang ka-group chat. Then during the idalaw, binigay ng misis niya yung number, tinawagan ni Ramil yung number na to. Nung kausap niya, pinasa sa isang number at yung nga sinasabi, merong budget dito. Name your price. And sabi nga niya, tuloy daw yung laban. Although kung sabi nga niya, si Mrs. niya tatanungin, parang gusto nang tanggapin yan para wala nang problema. Pero yung mga anak, sabi nila, hindi papa, ituloy mo yan kasi the moment na gawin mo yan, wala nang maniniwala sa sinasabi mo. Kailan po ito, sir? Kailan po ito, sir? Yung phone call ni Ramil dito sa sinasabing napag-usapan niyo yung pera, it happened before February 14, 2026. Nung tinanong ko siya, anong relevance niya? Ba't tanda mo? Attorney, bago mag-Valentine's Day yun Oo, bago mag-Valentine's Day yun. Sabi ni Mrs., tawagan mo itong mga numbers na to. So, bago lang yan. Screenshot po kayo noon, attorney? Wala po noon. Di ba? Hindi, tawagan po yun. Phone call. Ang sinasabi ko pong screenshot ng mga text messages na hawak ko ngayon lang is yung magpapatunay na mayroong relasyon, connection si Madriaga and Colonel Dennis Nolasco. Pinag-uusapan nila yung uniform sa basketball tournament. Mahabang pag-uusap ni Colonel Nolasco at ni Madriaga. Ang ginagawa po kasi ganito ang magme-message si Colonel Nolasco doon sa isang cellphone na hawak ng misis ni Ramil. Di pararating during the idalaw, pag-uusapan yung content, sasagot yung wife. Doon nagko-communicate si Ramil to Nolasco. Usapang basketball uniform, anong size ng damit ang ipapatahi ni Colonel Nolasco, yung design ng mga t-shirt. In fact, meron pa nga akong bank account ni Colonel Nolasco kung saan nagde-deposito yung pera para sa uniform. Meron na rin akong GCash number. So, kaya namin idugtong na magkakakilala yung taong yan na kahit anong deny nila na hindi nila kilala si Ramil Madriaga, kaya po namin patunayan magkakakilala sila, kaya namin i-prove yan sa mga text messages. May bank account kami, may GCash number kami, na nanggaling mismo doon sa mga text messages na yun. Pero, sir, how confident are you na yung 3 cellphone units na nasa ibang korte nasa kusulibang korte, nandun pa at hindi pa nawawipe? Kasi kailan pa huli yung kidnapping case na yan? Anong hiruhuan ako ng korte yan?
ang nangyari po doon sa kidnapping case is that previously may motion si Attorney Harry Roque na for forensic examination at tatlong mobile phone. It was denied by the court. Kasi siguro gusto nilang patunayan or alamin kung may text message si Ramil doon sa mga kidnappers, no? About ransom, about kidnapping. Na-deny yun, nag-motion for reconsideration, na-deny din. So, if we follow yung event sa court, yung attempt to open the phone was denied by the court. So, assuming lang na that the police are keeping the evidence, no? Legally, hindi nila tinatamper. Pag kinumpis ka yung phone na yon, dapat yun may laman yun. May text messages yun, may call log. So, we're just hoping na hindi tinamper, hindi pinakailaman through illegal means. Kasi, pag nangyari yun, na pag pinaporensik namin at wala nang laman, ibig sabihin, ginalaw na without court order. Ang mananagot dyan, yung evidence custodian. And I think, hindi gagalawin ng evidence custodian yan nang walang court order. Kasi the moment na i-forensic na yan, ang sabi sa akin ng mga nakausap ko, pag pinforensic na yan, makikita na yan na ginalaw na. Kung anong oras ginalaw yan, makikita na yan. Imposible namang yung suspect na nahuli mo sa isang crime, nung kinumpis kami yung phone, walang laman lahat. So, we're hoping pa rin na hindi pa nagagalaw. And as to the Pero custody sir, ng phone, can't you be the one to file a motion for to have the phones undergo forensic examination for your purposes para at least it's on the record? actually, sir, hintayin kayo. nasa last stage na yung prosecution evidence. Ang strategy ng prosecution sa kidnapping is that they will subpoena the evidence custodian to bring the phones. Ang purpose nun is bubuksan siguro yung phone, titingnan yung mga text, baka mamaya nagte-text nga si Ramil dun sa kidnapper. Gusto namin mabuksan yun, no? Pero yung suggestion mo na we file the appropriate motion for forensic examination, we can do that lalo na po pag umabot na kami sa defense evidence. Sa ngayon po nasa Prosecution. evidence pa lang. Kung magmo-motion sila at dadalhin sa korte yun, bubuksan, i-charge, bubuksan, ay walang problema sa amin. Gusto nga namin mabuksan yan anytime eh. Regarding this sa question mo naman, sir, na kung nasaan yung phone, I was informed yesterday na secured naman po yung tatlong phone. May picture na nga po ako. 4 pa nga yung nakita kong phone eh. Pero sabi ni Ramil, 3 sa kanya doon, isang iPhone 10, isang Fold, isang Edge. Intact pa naman yung phone na doon pa, hindi nawawala. Yung phone. Yung phone. Hindi lang namin alam kung during that time nung 2023 hanggang sa pagpasok ko sa kaso nitong 2025, kung illegally na wipe out na, yun ang hindi po namin alam. We're hoping na intact pa rin siya and I hope naman hindi naman tinatamper ng evidence custodian po yun. Attorney, nabanggit nyo yung tumawag at nag-o-offer ng 500 million to 1 billion. Dating kasama ng client nyo. Anong ibig sabihin ng dating kasama? Dating kasama Kasi, saan? yung notes ko kasi nasa office, no? Ang recollection ko sa pag-usap namin, kung di ako nagkakamali, kung hindi classmate sa College of Law, kasamaan sa ISIP. Inday Sara. Kasi remember siyang convener ng Inday Sara, yung asosasyon nila na, although tawag natin Inday Sara is my president, iba naman talaga ang meaning yun, yung parang, kalimutan ko na yung meaning nun eh. Mga kasamaan daw nila yan sa ISIP sa ibang probinsya. Na yung iba pa dyan nagtatrabaho sa gobyerno, ayaw nga niyang banggitin yung tunay na pangalan. Sabi ko, you will have to mention that later on, yung tunay na pangalan, kahit na nasa gobyerno sila. In the meantime, binigyan niya lang ako ng mga alias, pero nagtatrabaho sa DPWH Central Legal Department. Tapos merong isang nagtatrabaho na sabi niya sa LRA, Register of Deeds, kung hindi San Juan, Makati, basta NCR area. So, sabi niya, nung nakausap niya is that, yun nga, merong 500 million to 1 billion name your price. Yun ang offer sa kanya. Sobrang laki, di ba? Pero kilala niya. Kilala niya Of course, kilala niya. Oo, kasi nung tinanong ko siya, denial mo yung number. Nung pagsagot, kilala mo. Oo, sir, kilala ko eh. Ang hindi ko lang sure kung classmate sa College of Law or kasama sa ISIP, no? Kasi yun lang naman ang grupong ginagalawan niya ron eh. Yung mga naging classmate niya sa College of Law, na yung iba naman doon, yung mga classmate nila, sila rin ang mga founding members, chairman, or convener ng iba't ibang asosasyon na binuo para kay Sara. Ano yung College of Law niya ulit? San Sebastian po. San Sebastian. Okay. Pero yung names po ng mga kausap niya, ayaw pa niyang ibigay sa akin yung complete name. Binigyan niya lang ako ng mga alias.
Kasi talagang unless necessary, ayaw niya munang madama yon. Although wala namang krimen doon, no? Pero sinasabi natin doon is that yun yung mga nagpaparating na may pondo kami dito, may budget dito, huwag ka lang Government tumistigo. official sila pala, government official. Ang sabi niya, why is nagtatrabaho sa gobyerno? Hindi ho binanggit kung kung kanino galing yung pera, kung sino yung sponsor kasi Ang sabi lang is may pondo daw sa isip, parang ganun po. May pondo rito ang isip, parang ganun. kasi malaki-laki 1 billion ba. Oo nga. Sa isang organisasyon lamang na Ang sinabi is 500 to 1, be name your price. Ang magandang condition nun, you don't need to recant daw, basta wag ka lang huwag ka mapakita. lang magtestigo. Parang ganun. Mayroon na namang bagong ebidensya, ha? Mayroon na namang bagong ebidensya si Madriaga laban kay Sara Duterte. So mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin tong tungkol kay Madriaga. Maraming bagong developments ngayon kay Madriaga. Una, mayroon na namang ebidensya na hindi totoo yung sinasabi ni Sara Duterte na hindi niya kilala si Madriaga. Mayroon tayong ipapakita mamaya. Ang isa pa, talagang kinumpirma na ng NBI na totoo yung pagbabanta sa buhay ni Madriaga. Medyo ito mga kabunyog, kumpirmado. Kinumpirma ng NBI ni Attorney Melvin Matibag mismo ang nagkumpirma. At dahil dyan, mayroon ng motion, mayroon ng resolution na final si Congressman o si Representative Chel Diokno. Si Chel Diokno na mismo, hinihiling niya na ilipat sa kustodiya ng Justice Committee ng House itong si Ramil Madriaga para masigurado ang seguridad niya at yung availability niya kapag pinatawag siya sa hearing ng House Justice Committee. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, medyo talaga kailangang i-secure itong si Madriaga. Kaya mayroon ng resolusyon si Congressman Chel Diokno na final, mga kabunyog. So, ito mga kabunyog, ang ebidensya na magpapatunay na kilala nga ni Sara Duterte, malapit sa kanila sa mga Duterte si Madriaga. Ito, ipakita ko sa inyo mga kabunyog. Ayan may picture dito. Yan. Nakikita nyo, Zoom meeting yan. Zoom meeting yan mga kabunyog. May Zoom meeting siguro nung panahon ng eleksyon ito nung 2022. Kandidato noon sa unit team si Harry Roque, si Jingo Estrada, tapos Vice President si Sara. Tingnan nyo kung sino yung makikita dyan sa Zoom meeting na yan. Ayan yung nasa kaliwa sa taas, si Ramil Madriaga yan. Yung nasa kanan sa taas, si Sara Duterte. Yung nasa baba, sa left, o sa kaliwa, si Harry Roque. At sa kanan naman sa baba, si Jingo Estrada. Pwede ka bang makipag-Zoom meeting sa mga yan? Alam nyo, hindi ako ganyan hindi ko kaya yung ganyan. Mga kilalang tao naman yan. Jingo Estrada, Harry Roque, Sara Duterte. Tapos makakapag-Zoom meeting ka dyan? Mahirap yun. Kaya, ang layo nung sinasabi ni Sara Duterte na hindi niya kilala yung Ramil Madriaga na yan, hindi niya yan naging aide, hindi naging staff, walang naging kaugnayan yan sa kanila, sa Duterte. Pero tingnan nyo, tingnan nyo. Actually, mayroon pang isa dyan. Kumalat din ito sa social media. Yung birthday ni Ramil Madriaga, grinit siya ni Sara mismo. Grinit siya ni Sara mismo. Ang tawag sa kanya, Sir Ram. Happy birthday, Sir Ram. Kaya, alam nyo mga kabunyog, di ba, nag-release ng statement si Sara Duterte. Ang sabi niya, hindi niya kilala itong si Ramil Madriaga. Hindi ito naging staff niya, hindi naging aide, kahit anuman, wala itong kaugnayan daw sa kanila. Yung mga ganyan, pwede ba yan? Zoom meeting, Sara Duterte, Harry Roque, Jingo Estrada, at sa Ramil Madriaga.
Hindi pa naman pinapaliwanag kung kailan yung Zoom meeting na yan. Pero yan yung siguro yung mga ipipresent pag nagkaroon ng hearing sa Kamara. Siyempre, ipipresent si Madriaga, kikwestiyonin ang kredibilidad niyan. Totoo ba talaga na may kilala niya o kilala siya ni Sara Duterte? Totoo ba na naging part siya ng makinarya ni Sara Duterte? Ayan o. Yan na yung mga patunay, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ano to actually, hiwa-hiwalay ko kasing nailalive ito. Pero mula pa ng nagiging topic ko ito, marami nang lumabas na mga ebidensya Marami na. Yung birthday ni Madriaga, grinit ni Sara. May video nun. Nung dumating si Sara sa Matnog, Sorsogon, galing Mindanao, may nag-convoy si Sara Duterte galing Mindanao, tumawid ng Visayas, pagtawid niya ng Alin Samar to Sorsogon, Matnog, pagdating ng Matnog, sinalubong siya ni Madriaga. Yung grupo ni Madriaga, may video nun. Tapos sinabi niya, Sir Ram, tinawag niya si Madriaga. Kaya, napakahirap, yung sinabi ni Sara na hindi niya kilala si Madriaga, ang hirap paniwalaan na niya. Mukhang ito, mapapahiya ang kampo ni Sara dito, mga kabunyog. At marami pa daw. Ang nangyayari nga, inuunti-unti. Yung grupo ni Madriaga, pa isa-isang naglalabas ng mga preba at ebidensya ng resibo. Pero yan mahirap i-deny ni Sara yan. Kahit si Harry Roque pala, hindi niya talaga ma-i-deny na kilala niya si Ramil Madriaga. Ang totoo nito, diyan nga naghinanakit si Madriaga kay Sara. Kasi, panahon ito yata, itong Zoom meeting na ito, panahon ito ng kampanya sa eleksyon. Panahon yata ito ng kampanya noong 2022. Sa 2022 elections kasi, Uniteam, kandidato nun si Harry Roque, kandidato rin si Jinggoy, tapos si Sara Vice. Siguro, pinag-uusapan nila dyan sa Zoom meeting, paano tutulungan ng grupo ni Ramil Madriaga ang kandidatura ni Harry Roque at saka ni Jinggoy. Ngayon, pinapakiusap ni Sara kay Ramil Madriaga na suportahan naman si Harry Roque at si Jinggoy. O ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, matapos kasi yung eleksyon na yan, nanalo si Sara Duterte, nandun pa mismo si Ramil Madriaga sa inauguration ni Sara sa Davao. Tapos, doon na nagka-problema. Yung sunod kasing nangyari, si Madriaga tumulong doon sa mga farmers o magsasaka ng Bataan. Yung mga magsasaka ng Bataan, di umano, kinakamkam, linaland grab ni Roque yung lupa kasi tatayuan yata ng Pogo compound. Nagalit si Roque kay Madriaga, tapos kinasuhan nila Madriaga si Roque sa ombudsman. Pagkatapos nakasuhan nila Madriaga si Roque sa ombudsman, ginantihan. Sabi ni Madriaga, gumanti si Roque, kinasuhan siya ng kidnap for ransom. Nag-imbento daw ng gawa-gawang kaso ang mga di umano'y kinidnap, yung mga Chinese, doon sa, siyempre, maraming kagrupo si Roque na mga Chinese na sangkot sa Pogo. Yun yung Ngayon, humingi yata ng tulong si Madriaga kay Sara na tulungan siya sa problema na ginawa sa kanya ni Roque, na kinasuhan nga siya. Hindi daw tinulungan ni Sara. Doon na nagalit si Madriaga kila Sara. Kumbaga, grabe ang tulong niyang ginawa para sa kandidatura ni Duterte, ni Sara. At maraming pinagawa sila Duterte, sila Sara, kahit mga alanganin, ginawa ni Madriaga. Tapos nung humingi siya ng tulong, dahil nga ginigipit siya ni Roque, o hindi man daw siya tinulungan. Yan yung dyan. So nakikita natin dyan, kaya hindi totoo yung sinasabi ni Roque na hindi nila kilala si Madriaga. Tingnan nyo yan. Ipe-present yan. Sabi ni Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga, marami pa. Yung cellphone daw ni Madriaga, yung 3 cellphones na nasa kustodya ng korte kasi ebidensya yun sa kaso, nire-request nila na ilabas kasi marami pa daw doon na mga ebidensya. Mayroon yatang mga mga call logs. Ibig sabihin, may mga patunay doon na nag-uusap si Sara at saka si Madriaga. Sabi ni Attorney Palad, napanood ko yung interview
Kaya ito, mahihirapan talaga si Sarang idinayan. Ang dami, tambak ng ebidensya. At saka hindi yan simple. Kung ganyan na nakakapag-Zoom meeting ka, kay Jinggoy, kay Harry Roque, kay Zara, ibig sabihin, hindi ordinaryong tao ito si Madriaga. Malalim ang koneksyon niya sa loob ng Duterte. Hindi ka naman pagkakatiwalaan ng ganyan. Makakapag-ano ka ba ng ganyan? Ako nga, hindi ako, kahit ako, founder na ako ng Bunyog, founder ako, chairman ng Bunyog. Hindi ako basta-basta makakapag-connect sa mga politikong ganyan. Ako nga, wala naman ako masyadong kilalang politiko. Kasi kailangan talaga, maano ang koneksyon mo. Ay, ito yatang si Madriaga, magaling mag-connect sa mga politiko. Pero hindi ka naman pagkakatiwalaan ng politiko kung hindi ka nagpapakita ng ano ba yung kakayahan mo, yung skill mo, yung pagkatao mo. Kaya yan, marami na tayong pinakitang video ni Madriaga na kapag Zoom meeting kay Sara Duterte. Kaya mahirap ng i-deny. Mahirap na yan i-deny. Ito mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari, di ba sumulat yung abogado ni Madriaga sa NBI? Kasi nga, noong ano ba yon? Anong pitsa ba yon? March 3 yata yun eh. March 3 ba yon? Nito umanong March 3, may nangyari doon sa BJMP sa Camp Bagong Diwa. Doon kasi nakakulong si Madriaga. Ngayon, pinagtangkaan niya ang buhay ni Madriaga. Kaya ang ginawa ng abogado ni Madriaga, sumulat sa NBI, humingi ng tulong. Ngayon, mga kabunyog, kaagad-agad naman ang NBI nagpadala ng team. Nagpadala ng team doon sa BJMP mismo. At in-interview si Madriaga, ano ba talaga ang pangyayari? Nag-interview doon sa mga nakakita, tiningnan yung CCTV. O ngayon, kumpirmadoan niya. O ngayon, mga kabunyog, sabi ni Attorney Melvin Matibag ng NBI, talagang kumpirmado na pinagtangkaan ang buhay ni Ramil Madriaga. Ito daw yung matindi Ang nagtangka sa buhay niya ay isang inmate o PDL, kalilipat pa lang doon, galing ng kulungan sa Pasay. Kumbaga linipat doon sa Camp Bagong Diwa, sa BJMP. Parang talagang sinasadya na iligpit yata si Madriaga. Parang ganun Ang laki daw ng katawan. Tapos, kalilipat pa lang ng nasabing inmate galing sa Pasay. Tapos pagkalipat doon, na-involve na sa insidente kay Madriaga. Kaya sabi ni Attorney Melvin Matibag, yung pinadala niyang team na nag-imbestiga ay nakumpirma na totoo yung sumbong na pinagtangkaan nga ang buhay ni Madriaga. Makikita rin daw ito sa CCTV. Mabuti daw at nakahingi ng tulong si Madriaga. Mga kabunyog. Ito yung sinabi mismo ni Attorney Melvin Matibag. Kaya ngayon ginagawa na ng paraan ng NBI na ma-secure si Madriaga kasi isa ito sa mga pangunahing testigo sa impeachment ni Sara. Handa itong magtestigo, itong si Madriaga. Ito yung balita, mga kabunyog. Ito yung balita. Ayan. Kinumpirma, NBI, kinumpirmang ang tangkang pananakit kay Ramil Madriaga sa detention facility. Ang ginawa namin dyan, nagpadala kami ng team to investigate. Nakita doon na meron talagang attempt to harm him, Madriaga. He was pushed to the corner. Ang nakapagtataka po dito, itong inmate na ito, kalilipat lang, galing ng Pasay.
nilipat doon. Ito po yung mismong sinabi ni Attorney Melvin Matibag. Kumbaga, yung inmate na nagtangkang saktan si Madriaga, yung inmate na yon kalilipat lang galing Pasay, nilipat doon. Matindi to Matindi to mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sabi ni Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng NBI, ginagawa na nila ng paraan kung paano mapuprotektahan si Madriaga. Mukhang talagang magiging yata ito, sakit ng ulo kay Sara Duterte. Ang pinapalabas dito, may kinalaman, syempre, sila Sara Duterte dito sa pagtatangka sa buhay ni Madriaga. Pero, nagsalita na si Sara, wala daw. Ang kampo ni Sara, nagsalita. Ang tagapagsalita kasi ni Sara dyan, yung anak ni Panelo na abogado, si Attorney Paulo Panelo. Wala daw. Hindi daw sila involved diyan sa pananakit na yan kay Madriaga. Gusto rin daw nila, sabi ni Attorney Panelo, gusto rin daw nga nila na manatiling ligtas si Madriaga, sabi nila. Pero ito kinumpirma ng NBI. Talagang may pagtatangkang saktan, Talagang may pagtatangkang saktan itong si Madriaga. Nakita mismo sa CCTV at nagpa-imbestiga mismo ang NBI. Nagpadala sila ng team doon. At yun yung findings. So ngayon mga kabunyog, sabi ni Attorney Melvin Matibag, kailangan i-secure si Madriaga. Kasi medyo nakapagtataka. Bago pa lang doon yung inmate at sadyang nilipat galing Pasay. Ang laki daw ng katawan sabi ni Madriaga sa sabi nung abogado. Kaya mukhang na talaga ito. Ayaw talaga nila na matuloy ang pagtestigo ni Madriaga. Pero syempre, ano namang aasahan mo sa sasabihin ng abogado ni Sara? Syempre sasabihin nun, hindi kami involved dyan kung ano man yung nangyari kay Madriaga at ang gusto nga namin ay manatili siyang secured kasi gusto namin siyang magtestigo para makumpronta namin. Ganun yung siyempre ganun yung sasabihin. Kaya lang, sa investigasyon ng NBI, lumalabas talaga, hindi gawa-gawa lang yung kwento kasi may CCTV. Saka, pumunta doon mismo yung team ng NBI, nag-imbestiga sila. So, ngayon mga kabunyog, ngayon, ang ginagawa na dito, si Congressman Chel Jokno, si Congressman Chel Jokno na ito, nag-file na ng resolution na itong si Madriaga ay kunin na, ilipat na sa custody ng Justice Committee. So ngayon lang po yan na balita, may final ng House resolution si Congressman Chel Jokno ng Akbayan Party List. Ang hinihiling nila ay gawin ang paraan na mailipat ng custody galing doon sa BJMP jail facility sa Camp Bagong Diwa. Kung pwede, ilipat na ito sa House of Representatives. Doon, isisecure na ito doon sa ilalim ng Justice Committee ng House para masigurado na walang mangyayari ditong masama. Kasi nga, kinumpirma na ng NBI na totoo na may pagtatangka nga sa buhay ni Madriaga. So, medyo nakikita na ni Congressman Chel Jokno na kailangan kasi si Madriaga sa hearing sa impeachment ni Sara. Siya yung isa sa magiging testigo doon So, para masiguro siya na hindi masaktan o walang masamang mangyari, kasi nakita na doon sa investigasyon ng NBI na pinagtangka na siya. So mga kabunyog, mga kababayan, ang na ngayon, ang resolution na ni Congressman Chel Jokno, ilipat na sa Justice Committee. Kaya lang, medyo kasi may complication yan, mga kabunyog, kasi unang-una, ang may desisyon na dyan o jurisdiction, korte na yan Kasi di ba may isinampang kaso si Harry Roque laban kay Madriaga? Kaya nakakulong si Madriaga dahil sa kasong gawa-gawa ni Roque.
kidnap o ransom ang ikinaso ni Harry Roque kay Madriaga. Bilang ganti umano ito, kasi sabi ni Madriaga, ginantihan siya ni Roque kasi kinasuhan din nila si Roque ng land grabbing, yung tungkol sa paglaland grab umano ng lupa sa mga magsasaka sa Bataan. So ngayon, dahil may kaso si Madriaga dyan sa RTC, hindi siya pwedeng basta-basta alisin doon sa BJMP nang walang approval ng korte. Kaya ang mangyayari dito, aaprubahan yan ng korte. Mga kabunyog. Aaprubahan yan ng korte kasi ang may jurisdiction kay Madriaga ay ang korte. Pero wala namang problema sa korte yan kasi kung nakikita naman talagang kailangan sa hearing sa impeachment si Madriaga, pagbibigyan ng korte yan. Basta't pag kailangan na sa hearing si Madriaga, ipipresent din sa korte para sa hearing sa kaso niya. Tsaka ito pa nga pala, hinihingi din ni Madriaga na tulungan din siya dun sa kaso niya na isinampa ni Harry Roque. Kasi ang sinasabi niya, gawa-gawa lang talaga ni Roque yung kaso na yun, ginantihan lang siya. Anyway, siguro pagkatapos na nitong hearing sa impeachment ni Sara, matutulungan si Madriaga dun sa kaso na yun. Toong gawa-gawa nga lang yun ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, hindi daw gawa-gawa yun. Totoo daw yun. Ang problema, hindi naman siya umuwi sa Pilipinas. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang mangyayari na dito, galing sa BJMP, sa Camp Bagong Diwa sa Taguig, ang gusto ng Kamara sa pamamagitan ng resolusyon ni Congressman Chel Jokno, ilipat ng custody. Ilipat ng custody doon na sa House. Para kung kailangan ang kanyang presensya sa House, kasi magkakaroon na ng hearing ang Justice Committee. Baka sa sunod na linggo magkaroon na ng hearing kaya lang kailangan niya ng approval ng korte kasi ang korte ang may jurisdiction dyan. Pero kung mayroong resolution ng House, inaprubahan ng House, ipipresent sa korte, baka pagbigyan ng korte. Baka pagbigyan ng korte kasi reasonable naman. At saka, mayroon ng banta sa buhay ni Madriaga at pinatutunayan niya nung investigasyon ng NBI saka yung CCTV mismo. Kaya i-consider din yan ng korte na yung mga yung finding ng NBI investigation at saka yung CCTV, posibleng maging basihan din yan ng korte sa pagdesisyon nito na pagbigyan ang hiling. So ang hiling, ang basis ng pag-alis sa kanya doon sa BJMP sa Camp Bagong Diwa ay dalawa. Una, yung security niya, delikado na. Pangalawa, kailangan na siyang ilipat sa kustodiya ng Justice Committee kasi kailangan siya sa gagawing mga hearing sa impeachment. Magiging sunod-sunod yung hearings na yan, kailangan na siya doon. Anyway, so yan mga kabunyog, ayan po ang update tungkol dito kay Madriaga. Kung isa pa siguro, ang magiging maganda na malipat siya sa kustodiya ng House, kapag kukonsultahin siya ng mga kongresista, syempre kailangan muna siyang makausap bago siya mag-appear doon sa hearing ng Justice Committee. Ay mahirap kung nandun siya sa BJMP. Pupunta doon yung mga kongresista, pupunta doon yung mga kongresista ng Justice Committee na gusto siyang makausap bilang paghahanda sa hearing matrabaho at makakapagod sa kanila yon. Ibig sabihin, yung convenience. Pero kung nandun na mismo sa custody ng House, kung kakausapin man siya tungkol sa kanyang mga testimonya sa impeachment ni Sara, madali na kasi nandun na mismo sa House. Kaya ang isa pang dahilan nga, security ni Madriaga na ngayon ay delikado na. May mga indications na parang ililigpit ito. Saka naghumihingi na talaga ng tulong yung pamilya. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang yan yung update dito kay Madriaga. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.